Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, ah, ngayon ang tatalakayin ko is yung buhay ng mga daiya sa Pilipinas. Bago pala diyan, itong background ko mga kapatid, yon ang Omar bin Al-Khattab Islamic Center ay nagmula ito siguro ito na patayo ko na about more than 20 years na ito. Pero ngayong nabalik lang ako mula sa abroad, saka ko na ito na buhay muli dahil for how many years na wala itong tao, walang jama dahil nandoon ako sa Saudi Arabia at sa Qatar. Ngayon nga dito na ako, inshallah, I try my best na itong center na ito mapapakinabangan. Actually mga kapatid, bago tayo sa topic na yung buhay ng mga daya sa Pilipinas, ikwento ko niyo sa maikli paano ito nagkaroon ng ganitong Islamic Center. Itong Omar bin Al-Khattab Islamic Center sa Balugo, Dumaguete City, dito sa Negros Oriental. Wallahi mga brother, wallahi, we started from nothing. We started from nothing. Nandoon ako sa Saudi Arabia. Ang pangarap ko, pagdarasal ko sa Allah ay magkakaroon ho ng Islamic Center dahil yung dati pa akong sabadista. Mga kapatid, dati pa akong sabadista. Ay talagang trainer kami, nagtitrain kami ng mga propagator sa Seventh-day Adventist, practice preaching, nag-develop kami sa mga youth or sa youth organization in Seventh-day Adventist para maging preacher. Okay? So yung nag-Muslim na ako, nandoon pa rin sa aking mentalidad nga gusto akong mag-train ng mga preacher. Hindi na Seventh-day Adventist, kundi ang dalihin nila ay ang Islam na ho. So when I was in Saudi Arabia, mayroon akong kaibigan na doktor, nalimutan ko na nga ang pangalan niya, isang Egyptian na doktor, kaibigan, close friend ko siya. Sabi ko, doktor, baka may kaikilala ka ikang engineer, magpatayo ako ng masjid. Wala akong lupa, pero magpagawa lang ako ng yung tinatawag na blueprint. Noon wala pang AutoCAD yung drawing pa sa kamay at niroll pa nga malaking parang papel na ang laki. Okay. So, sige, sabi niya, Ibrahim, no problem. Sa madaling sabi, nagawa. Nagawa yung blueprint. Wala akong lupa, wala akong pera. Okay? Ang pangarap ko lang, sama ng pagdarasal, na inshallah, bago ako mamatay, magkaroon ng Islamic Center dito sa Dumaguete City. So nagkakataon nga ang aking kaibigan si Noli, nalimutan ko na isa si Noli, kasama ko sa Aramco, bumili ng lupa dito sa Dumaguete City, katabi rin nabili ko. Nakabili ako ng 200 square meters, nakabili siya ng 100 square meter, 300 square meters by the way ang area. Sabi ko, Brother Noli, hindi ka naman nakapagbahay doon sa Dumaguete City. Matagal na yung lupa natin doon. Hindi ka naman nagpatayo ng bahay. Ibigay mo na lang yung sa Islamic Center. Kasi plano ko magpatayo ako ng Islamic Center. At least mapakinabangan ito. At saka, inshallah, magkaka-reward ka rin. Sa madaling sabi, binigay niya. So, mayroon nang nagkakaroon ng lupa, nagkakaroon ng blueprint. So doon sa Saudi Arabia, sino mang aking mga close friend, pinakita ko sa kanila yung blueprint ko. Sabi niya, ang ganda, pero may pera ka ba? Sabi ko, wala. Pero ang Allah magbigay, inshallah. Tapos makita mo naman yung mga mukha ng mga brother nga nakagusto or medyo nag-isip ng negative, di ba? Baka lang nag-isip sila, ano ba ito si Ibrahim, baka nasiraan ng bait.
milyon ito. Inisip niya milyon ito. Paano makapagpatayo? Walang ang pera. Sa isip ko lang yun, dahil makita mo sa mukha, medyo ang iba umaasim. Ang iba naman, alhamdulillah. Di ko makalimutan, alhamdulillah, ang aking matalik na kaibigan, si Ibrahim Ratag. Hindi ko siya makakalimutan. Ibrahim Ratag na taga-Hulo. Nakaasawa siya ng isang Maranao na babae, isang nurse. At sila ay may kaibigan na cook ni Sheikh bin Mahfuz. Tagaluto ni Sheikh bin Mahfuz. One time, sabi niya, Ibrahim, saan na yung blueprint mo? Testingan ko ito kasi may kaibigan ako na cook. Tagaluto siya ni bin Mahfuz. Okay? Pinakita niya, ang madaling sabi, pinakita niya ang aking blueprint doon at pinatawag ako. Pero nagdaan itong ilang taon na. Pinatawag ako, believe me, bigyan ako ng, pinapirma ako, nakatanggap ako ng 50,000. Real, 50,000 real. That time, I think, ang real that time is about, I think, 10 real in, 10 peso in 1 real. So, I think it was mga 2002, 2001 like that. So, alhamdulillah, tungtuwa ako, nagbakasyon ako at nagpatayo ng foundation. Ang 50,000 real, mga kapatid. Nakapatayo na ng halige, pilar, at yung first floor, at yung first floor at saka yung foundation. Nakatiwangwang ang mga haligi kung paano ito matapos. At mayroong magbibigay 5,000, 10,000 ng mga Arabo. May mga kapatid din tayo nga Pilipino. Nalimutan ko isang brother Maranao na tungtuwa sa aking programa, nagbigay siya, hindi ko malimutan, wallahi nagbigay ng, sabi niya, parang 10 real or 5 real. Brother, total ang sa aking puso ay nagbigay ng, hindi ko malimutan, 10 real or 5 real. Okay. Tinanggap ko, hindi ko tinanggihan. So hanggang mayroon nag-hire sa akin sa Qatar. Sabi niya, dalhin ka namin sa Qatar. Ang sahod doon, magkano ba lang ang sahod mo doon? Yung time, ang sahod ko doon sa Saudi Arabia is only 3,000 real. Sabi niya, times 3 pa ito. Times 3, times 4 ang sahod mo. Sabi ko, bibisitahan ko. Nagbisita ako doon. Sabi, bago ko tanggapin yung offer niya sa Qatar, bisita muna ako. Okay. Yung nagbisita na ako, maganda yung fanar. Maganda ang atmosphere, maganda ang pagdadawa doon, maganda. So sabi ko, pupunta lang ako ng Qatar kung tutulungan ninyo ako, bigyan niyo ako ng pera para maitulong ko sa aking masjid, sa aking project sa Dumaguete. Si Ahmad Altani, isa ding kaibigan sa akin ding matalik na kaibigan, pinatawag ako at binigyan ako ng 40,000 real, Qatar real. Naman, umuwi naman ako nagbakasyon at pinatayo, alhamdulillah. Sa madaling sabi, may nagbigay ng 5,000, 10,000. Mayroon nagsabi sa akin na ito ng building na ngayon, kahit pa daw ito mga, sabi niya, mga 7 million ay hindi pa sapat ang 7 million. Ina-appraise niya ang itong building na ito. Maliit lang ang 7 million, sabi niya. Ito mga kapatid ay nagmula sa wala. Nagmula sa wala. Of course, ang Allah nandyan, alhamdulillah, ngayon, nandito, I am proud to present to you, mga kapatid. Kung pupunta kayo ng Negros, or pupunta kayo ng Mindanao, if you are from Cebu, pupunta kayo ng Mindanao, magbarko, or magbisita kayo dito sa Negros, wala kayong matulugan, welcome po kayo. Libre ang tubig, kung kayo ay titira lamang sa 3 araw, libre ang pagkain at ulam. Pero kung isang linggo na at isang buwan, medyo mabigat na. Pero kung titira kayo dito, para bang stopover, ako ang bahala sa inyong ulam, pagkain, brother. Tulog dito, libre kuryente. Hindi lang aircon, pero mahangin naman dito. Malamig naman ang hangin, may electric fan. Welcome kayo po dito. Pwede kayong magbisita anytime, mga kapatid. Alhamdulillah. Bakit pinipresent ko ito?
Dahil mayroon din akong plano ngayon sa mga tungkol sa mga daiya. So, in short, na ganyan na. I think 85% ang building ay kompleto 85%. Ang second floor at ang first floor at ang third floor hindi siya na tiles, hindi pa unfinished pa ang interna sa loob ng building. Pero pwede nang magamit. Masjid at madrasa pwede na magamit. Mayroon din akong mga kapatid, bakit na-mention ko ito? Dahil inshallah, bago ako mamatay, hindi naman natin alam sa edad or sa aksidente, sa sakit, mamatay, at least kung may idea akong maibigay sa inyo, ay kung wala naman ako sa mundo, magagamit nito yung idea tungkol sa dawa, for particular dawa. Brother, nakita ko ang mga daiya dito sa Pilipinas. Wala talaga. Wala. Nakita ko sila, ang hirap nila, magbaon sila, minsan halos makakain, pagkapunta lang ng dawa. Ang kahit to ka, iwanan ang pamilya kahit to ka, mayroon lang kunting masaing, magdadawa na sila. Okay. Nakita ko ito sa mga lalo na dyan sa Pagadian City area, dyan sa Zamboanga del Sur, nakikita ko sila ano ang hirap ng mga daiya. Okay? Dahil wala tayong isang organization na nagkup-kup sa mga daiya, mga particular balik Islam. Pag magsyahada ka, asyhadu la ilaha illallah, marami pa nga mag-isip, nga fake ikaw na Muslim. Hindi yan totoong Muslim. Nag-Muslim lang yan dahil ganito, makaasawa ng nag-Muslim lang yan. Marami pang issue. Naranasan namin ng mga balik Islam, ang hirap po. We are surviving, we are doing our best para makapagdawa, yet nagdawa na nga kami, ang sabihin pa nila, nagdawa lang yan dahil ganyan. We don't care kung anong sasabihin nila. We are doing for the sake of Islam, dito ho sa dawa, ikakatuwa po namin, we will very, very happy na dito kami mamatay in the field of dawa. Pero naman, itong plano ko nga i-inject sa inyong mga puso at damdamin, mga kapatid. Na kung tayo'y magkaisa lamang, mga Muslim na may puso, mga Muslim at may damdamin tungkol po sa pagdadawa. Example, we have now, I think, 11 million Muslim. 11 million Muslim sa Pilipinas. Okay? Kung ang 1 milyon, talking lamang 1 milyon, not 11 million. Out of 11 million Muslim in the Philippines, 1 million Muslim, magbigay lang siya ng 1 peso a month. 1 peso a month. Mayroong 1 million peso malilikom sa isang buwan. Sobrang palagay ko, sobrang-sobra na ito sa mga daiya. Dahil kahit ang mga daiya, mga brother, kung bibigyan mo lang ng isang sakong bigas, 50 kilograms of rice, mga daiya, ang daming magdadawa, mga kapatid. Dami. Thousands mga balik Islam will go to the field of da'wah. Bigyan mo lang sila ng isang sakong bigas sa kanilang bahay, magdadawa na sila. Dahil nakita ko anong hirap sa mga daiya. Nagkakautang, ang minsan pa ang damit ay punit-punit, nagchichinilas, doon nagsalita sa kalsada, nagpaliwanag kung ano ang Islam. Para maintindihan nyo, brother, I advise and I suggest kayong nakikinig. Subukan yung sasama sa mga daiya. Mga brother, minsan ubusan ng gasolina, mag-text. Meron akong pamangkin, may pamangkin dyan sa Maynila. Minsan may nag-text sa kanya. Brother Anthony, Yusuf Islam, please naman, bigyan mo kami ng panggasolina. Naubusan kami ng gasolina. Nagpadala siya na panggasolina. Ang ibig kong sabihin, mga kapatid, kung magkakaisa ang mga Muslim, walang problema ang mga daiya. Ang problema ngayon, mga kapatid, ang Muslim, kanya-kanya lang. Negosyo, sobrang yaman, nagpasarap ng bahay.
Mamatay ka, madala mo ba yan? Madala mo kung mayroon kang bahay ginto, patingipin mo ay ginto. Ilang libong ektarya ang lupa-lupain mo, ilang milyon nandoon sa bangko. Ang tanong, kung mamatay po ba kayo kapatid, madala mo ba yan? Makaka-reward ka ba diyan? Baka ang mga anak mo pa ay mag-away-away, magpatayan lang dyan dahil sa iyong kayamanang naiwan. Pero kung magtulong kayo sa mga daiya, please, tulungan ninyo ang mga daiya. Hindi naman sa aking sarili naman ngayon, of course, nangailangan din ako ng tulong, pero ang hihingin ko lang sa inyo, share my Facebook. I-share ninyo ang aking Facebook, mag-comment tayo. Yun lang ang kapatid, i-share lang ninyo. Kung isipin nyo mabigat ang star, may stars daw ito magbigay. It's okay also, alhamdulillah. Pero ang aking i-inject sa inyo mga kapatid, mahalin nyo ang da'wah. Mahalin nyo ang mga daiya na nagsakripisyo nandoon sa field. Dahil nakikita ko sa Luzon, Visayas and Mindanao, ang mga daiya nga halos umiiyak na lang dahil gustong-gusto magda'wah. Mayroong naghahamon, mayroong nang aatake sa Islam, gusto silang pumunta, walang pamasahe. Yun ang totoo. Sinisiraan ng Islam, ganito ang yung propeta ay ito ay pedophile, rapist ang inyong propeta, ang inyong Quran ay kopya, kayong mga Muslim ay mga terorista. Gustong-gusto hahanapin at magkandak ng symposium sa isang lugar para yung mga misconception ay mabubura, hindi makapunta dahil walang pamasahe. Walang pamasahe. Pamasahe kung mayroon man, yung kakainin rin. So yun, sinasabi, hindi ako mahiya pagsabi mga kapatid. Sa mga Muslimang nakikinig ngayon, sa mga Kristiyanong nakikinig ngayon, yun ang tandaan ninyo mga kapatid. Na dahil itong relihiyon na, totoong relihiyon na Islam, gumagawa kami, nagdadawa kami, nagpapaliwanag kami, walang 5 centavos aming sinisingil mula sa membro. Hindi kami humihingi ng ikapo, hindi kami humihingi ng abuloy para lang sa aming dawa. Hindi. Pero sa ngayon, ako ho ang mag-i-inject sa inyong puso at I'm appealing to your hearts. Ladies and gentlemen, Muslim brothers and sisters. Please, kung mayroon kayong nakita ng mga daiya sa inyong lugar, mahalin niyo siya at tulungan ninyo sa pagmensahe dahil mga kapatid, believe me, ang isang tao nga mag-Muslim dahil sa iyo, kahit man 1 centavo ang binigay mo, sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung dahilan sa iyo ay isang tao guided to Islam as big as the earth and its content ang i-reward sa iyo mga kapatid. It's not a joke. It's not a joke. It's a Sahih hadith na kung mayroong isang Muslim dahil sa iyong pagsisikap, makaka-reward ikaw ng as big as the earth and its content. The reward is forever. Walang katapusan. So ito lang aking masabi mga kapatid. Maraming salamat kung kayo may mga daiya sa inyong lugar, tulungan niyo sila. Kahit naman siguro pag uwi nila ay bigyan nyo ng 1 kilo, 2 kilong bigas, yung mga dai dyan sa inyong lugar, matutuwa na po sila. Dahil tandaan ninyo, wala pong nagkukup na isang organisasyon nga sa tunay nga pagdadawa sa tamang akida, kundi ito mga balik Islam. Inshallah, aabot ito sa inyong mga puso at damdamin, maririnig nyo ito na ang mga daiya sa Pilipinas, nangailangan ho sila ng suporta sa mga Muslim. Out of 11 million, only 1 million Muslim will group together and be united, this 1 million Muslim, and then to support the da'wah. Believe me, hindi lang mga daiya ang inyong suportahan, kundi lahat po ng pangkailangan sa da'wah. Books, leaflets, mga informations, lahat ay matutulungan ninyo out of this 1 million Muslim kung talaga ay kikilos at magkakaisa tayong lahat. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito po ang inyong lingkod, Ibrahim Poncardas Rumas. Ako magsabi, Subhanakallah Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.